Istorya Tagalog Horror Stories. Maraming mga kwento ang nakakatakot dito sa lugar namin at maraming bagay din ang hindi mo maipaliwanag. Magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Estoy para po hindi ako makilala ng mga nakakakilala sa akin. Ako po ay tubong Mindanao, ngunit ang kwentong aking ibabahagi ay ibinahagi lang din sa akin ng aking tito sa pinsan na taga Negros. Kaya naman nagpaalam ako sa kanya na ibabahagi ko sa inyo ang kinuwento niya sa akin tungkol sa kanyang Lolo Andoy na isang antingero. Hindi ko po alam kung nakakatakot ito, pero kasi kung ako ang tatanungin, medyo nakakatawa siya dahil siguro sa paraan ng pagkukwento ng aking tito sa pinsan. Ayon po sa kanya, ang anting-anting umano ng kanyang Lolo Andoy ay green bone na nanggagaling sa parte ng katawan ng isang patay. Makikita lamang po ito kapag sila'y naging kalansay na o di kaya'y sinunog ang katawan nila at naging abo na. Hindi umano lahat ng tao na namatay ay nagtataglay ng green bone. Ang kasabihan pa noon, kapag ang isang patay ay nakitaan ng green bone, ay mabait umano ito nung siya'y nabubuhay pa, o di naman kaya'y matalino. Meron ding nagsasabing anak sila ng mga engkanto o engkantada. Maraming interpretasyon at maraming haka-haka tungkol sa berdeng buto. Nang makuha umano ng Lolo Andoy niya ang green bone sa isang kalansay, ay agad niya umano itong inilagay sa isang maliit na garapon at ginawang kwintas. Simula umano'y naging kakaiba na ang enerhiyang dumadaloy sa katawan ng kanyang Lolo Andoy. Kaya nitong maglaho o magmanipula ng mga bagay-bagay, hayop man o tao. Naging bantog si Lolo Andoy sa kanilang bayan at marami siyang natulungan. Likas kasi sa pagiging mabait ang Lolo Andoy o likas na sa kanilang magkakapatid ang maging mabuti. Hindi nga lang nabiyayaan ang lolo ko ng anting-anting katulad ng kay Lolo Andoy. Hindi ko na po naabutan ang mga lolo kong ito dahil ako po ang pinakabata sa pamilya namin. Minsan umano ay nakatuwaan ng aking lolo at ni Lolo Andoy na manguha ng itlog sa bakuran ni Aling Idang na hindi siya nakikita. Kaya nitong pumasok ni Lolo Andoy sa loob ng bakuran ni Aling Idang. Hindi siya nakita nito na dumaan sa likod mismo ng matandang dalaga. Kinuha umano ni Lolo Andoy ang isang tray at dali-daling umanong lumabas. Kinagabihan ay nilagnat si Lolo hanggang isinauli nila ang itlog ng walang labis at walang kulang saka humingi ng tawad kay Aling Idang. Napagalitan sila ng matanda at kalaunan ay pinayuhan rin ang nagmamay-ari ng green bone na nakuha ni Lolo Andoy ay isang mabuting tao. Nagulat umano sila kung ano ang ibig sabihin ni Aling Idang. Sa halip na sumagot ang matandang dalaga, ay napatingin ito sa kwintas ng aming Lolo Andoy, saka napangiti at pumasok sa kanyang bahay. Nagkatinginan lang ang umano ang aming mga lolo. Lumipas pa ang mga taon. Nang masanay na ang Lolo Andoy paano gamitin ang kanyang anting-anting na green bone. Ngunit kalakip ng lahat ng ito ay ang mga pagsubok na lumalapit sa kanya. Isang gabi, pauwi na umano ang Lolo Andoy at mag-isa lamang siya noong gabing iyon. Hindi umano niya nakasama ang aking lolo dahil nagtungo ito sa karatig bayan upang manligaw.
Hindi ko pala nababanggit na kapatid po ng aking lolo si Lolo Andoy. 4 silang magkakapatid at si Lola Elma ang nag-iisang babae na noon ay nasa Morocco nakatira kasama ang kanyang asawa. Si Lolo Abner ang panganay at nasa Europa at isa siyang doktor sa ilalim ng tubig. Isa kasi siyang marine biology. Nag-iisang siyentipikong naniniwala sa mga hindi kauri. Kaya naman malapit si lolo ko at si Lolo Andoy dahil sila na lamang dalawa ang natitirang magkasama dito sa Pilipinas. At yun na nga po, mag-isang tinahak ng Lolo Andoy ang daan pauwi sa kanila nang maramdaman niyang tila ba may sumusunod sa kanyang likuran. Alam niyang hindi normal ang sumusunod na iyon dahil na rin sa green bone na pinaglagyan niya ng langis sa kanilang Tito Ramil na isang manggagamot. Nasa lahi nila ang pagiging manggagamot kaya hindi napagtakhan kung siya ay magiging katulad ng kanilang mga angkan. Hindi lamang pinansin ni Lolo Andoy ang sumusunod sa kanya, ngunit nagtatayuan na ang kanyang mga balahibo dahil sa kilabot. Kabilugan noon ng buwan. Napakaganda ng paligid dahil natatanglawan ng sinag ng buwan ang buong kaparangan. Habang binabaybay ang pilapil, nakakaamoy umano ang lolo ng hindi kaaya-ayang amoy. Napakalansa at nakakasulasok ito. Alam niyang aswang ang nagmamay-ari ng amoy na iyon. Kaya naman, hindi nagsayang ng minuto at segundo si lolo. Naghanda siya sa pag-atake nang hindi niya alam kung anong uri ng aswang iyon. Nagmadali siya at panay lingon sa kanyang likod. Dahil pabilis din ng pabilis ang kilos ng nilalang na nakasunod sa kanya. Halos patakbo na ang lakad na ginawa ni lolo. Nagulat siya. Mabilis pa sa kidlat ang pagtalo nang hindi niya mawari kung tao ba yun o aso. Tatakbo na sana siya nang pagharap niya ay isang napakagandang dilag ang kanyang nakita. Nakaputi ito na halos kita mo na ang balat. Natatanaw din niya ang kagandahan sa likod ng maninipis na damit nito. Kaya naman napakunot ang noo ni lolo at inis na tinignan ang babaeng tila sumasayaw sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Naisipan niyang hindi ba nilalamig ang babaeng kaharap dahil hindi man lang ito nag-abalang magsuot ng mga panloob. Tila ba nangaakit ang babae dahil nililipad pa ng hangin ang mahaba at napakadulas nitong buhok at tila ba nagliliwanag siya katulad ng buwan. Kung hindi pa uminit ang green bone niyang may langis ay hindi matatauhan si lolo sa panilinlang ng aswang. Nagalit ang babae nang sabihin niya itong ang langsa ng amoy. Kaya naman nagpalit ito ng anyo sa isang nakakatakot na aswang. Sa panahong iyon, wala pa siyang alam tungkol sa mga uri ng aswang. Basta nakakatakot ang muka at para sa kanya ay aswang iyon. Pinuluputan si lolo ng aswang gamit ang kanyang mahabang buhok. Halos hindi na makahinga ang lolo ko noon. Mas lalo pa siyang nagimbal na ang kaninang napakakinis na babae ay tila naging mabangis na halimaw na. Nagpumiglas ang aking lolo, ngunit mahigpit ang pagkakapalupot ng buhok nito sa kanyang katawan. At mas lalong hindi nakaporma agad ang lolo nang tumakbo ang aswang at hila-hila siya nito. Halos mahilo ang lolo ko sa bilis ng ginawang pagtakbo at pagkaladkad sa kanya ng aswang. Ang wika pa niya, humanda ang aswang na to kapag siya ay nakatakas. Kahit hirap ay pinilit ni lolo na makaalpas sa aswang. Nag-usal siya ng isang orasyon na ang anting-anting mismo ng green bone ang nagmamando. Sa ginawang orasyon ni lolo, tila napahinto ang babae. Hindi ito kumikilos.
Kaya habang usal ang orasyon ay sinamantala ni Lolo ang pagluwag ng buhok ng aswang. Nang makawala ay agad na sinugod ng aswang si Lolo. Agad namang nag-usal ng panalangin ang Lolo ng isang Latin. Ngunit may pangontrang orasyon din ang aswang nakaharap. At tila ba naging matalim ang buhok nito nang madampian siya ng mga hibla nang siya ay umiwas. Nasugatan ng kaunti ang Lolo. Hinawakan niya ang kwintas at nag-usal ng isang orasyon para sa kaalaman. Bago pa man matapos ang orasyon ay sinugod siya ng aswang gamit ang buhok nito. Habang umiiwas ay napagtanto ni Lolo na hindi halos gumagalaw ang aswang maliban lang sa mga buhok nito. Kaya naman sinuring mabuti ni Lolo ang galaw ng kalaban. Sa matinding pag-iisip ay muntik nang tamaan si Lolo ng buhok ng aswang. Umiilaw ang kanyang anting-anting at tila ba nagkaroon si Lolo ng lakas at talino. Nang susugod muli ang aswang ay maagap niyang nahawakan ang buhok nito. Doon napansin ni Lolo ang pagngiwi ng aswang. Ngayon alam na niyang ang buhok nito ang kanyang kalakasan. Kinuha ni Lolo Andoy ang punyal na palaging nakasukbit sa kanyang bewang. Na aktong susugod ang aswang gamit ang isang umpok pang buhok ay agad na ginupit ni Lolo ang hawak niyang isa pang buhok ng aswang. Napahiyaw ang aswang at tila lantang gulay na bumagsak ang buhok nito sa lupa. Nanamlay ang aswang. Naging maganda ang kalahati nitong muka, habang ang kabila ay isang halimaw dahil na rin sa mahaba pa nitong kahati ng buhok niyang naputol. Sinugod pa uli ng aswang si Lolo Andoy gamit ang kalahating buhok nito. Ngunit dahil sa kanyang anting-anting ay maagap niya itong nahawakan. Hinila niya ng bahagya dahilan para umalulong ang aswang na tila ba nagtatawag ng kakampi. Ngunit maagap niyang napigilan nang tinapat niya ang punyal na hawak sa buhok nito. Nanlaki ang mata ng babae at nagmamakaawa sa aking lolo. Huwag umano putulin ang kanyang buhok at ito ay kanilang ginagamit na proteksyon laban sa kaaway. Pumayag ang aking lolo at nakipagkasundo sa aswang na huwag na silang mangambala sa aming bayan. Lalo na ang gagambalain ng aming angkan at hindi rin tutugisin ng aking lolo ang kanilang lahi. Bilang pagpapatatag sa kasunduan, ang buhok niya ang magsisilbing palatandaan ng kanilang binitiwang pangako sa bawat panig. Pinalaya ng lolo ko ang aswang at mabilis pa sa 4:00 naglaho ito. Halos maglupasay ang lolo ko sa sobrang pagod sa labang naganap. Naging bantog ang aking lolo bilang taga-usig ng aswang at ito ang kanyang naging misyon noon. Madami na siyang nakasagupang iba't ibang uri ng aswang at lahat ng kanyang makukuha sa katawan ng mga ito ay kanyang magiging anting-anting dahil sa mga kasunduan. Kinatatakutan siya ng mga aswang sa panahong iyon. Ang iba'y naghahanap na ng matataguan, ngunit nahahagilap sila ng lolo ko. Ang aswang na hindi nakaaway ng aking lolo ay ang lahi ng mga mambababoy. Dahil tahimik na namumuhay ang mga ito sa piling ng mga alagang hayop. Kaya naman, ito ay kanyang binigyan ng mga piraso ng buhok at anumang uri na mula sa katawan ng aswang para sila ay may protektahan laban sa mababangis na aswang. Kapalit ng kabutihan ng aking lolo ay ang pagbabantay nila sa aming angkan para kami din ay proteksyonan laban sa mababangis na aswang. At ngayong wala na ang aming lolo, lahat ng kanyang pinagdaanan ay mistulang kwento na lamang sa aming henerasyon. Maliban sa aming magkakapatid na mga apo ni lolo na kapatid ni Lolo Andoy.
Ang tahanan ay sumisimbolo sa isang pamilya. Ito ang nagsisilbing kumakalinga at nag-aalaga sa mga nakatira dito. Ito ang nagpoprotekta sa bawat pamilya laban sa ulan at init. Ngunit lahat nga ba ng tahanan ay ligtas? Magandang araw po. Itago niyo na lang po akong sa pangalang Anet. 30 taong gulang at kasalukuyang nakadistino dito sa Japan bilang isang magsasaka. Ako po ay nagsasaka sa malawak na lupain ng aking amo na itago na lang po nating sa pangalang Yamazaki. Mabait na tao itong amo ko, kaya naman nahihirapan akong siya ay iwanan. Ngunit ang aking ibabahagi ay walang kinalaman sa kanya. Ang aking pong ibabahagi ay naganap noong 1999. Ako noon ay nasa 12 taong gulang. Ako ay tubong Mindanao. Mainam siguro na hindi ko nabanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong buhay ng mga naninirahang sa bayang iyon. Sa bayan po naming iyon ay napakatahimik at napakamatiwasay. Alas 6 pa lamang ay naghahapunan na ang mga tao at maaga ring magsitulog. Nakasanayan at nakaugalian na rin yan sa amin ang ganoong routine dahil maaga ring magigising kinabukasan. Halos magkakilala lang ang mga tao sa munting bayan namin at ito rin ang panahon at taon na kahit hanggang ngayon ay kay sarap balikan at sariwain. Dahil ito ang mga panahon at taon kung saan magalang pa ang mga kabataan at nagkakaisa ang mga tao. Nagmamano ang mga bata sa matatanda. Kilala man nila o hindi, nagbabatian sa daan ng magandang araw, tanghali at kahit gabi. Makita mo man o hindi ang nakakasalubong mo sa gabi, kilala mo man o hindi, ay babatiin mo ito dahil nakaugalian na. Ni hindi mo nga malalaman kung tao pa ba o maligno ang binabati mo sa gabi. Basta na lang maramdaman mong may taong babati, ay ganoon kami noon. Isang araw ay may bagong salta sa aming bayan. Sila ay mag-asawa at pinili nilang sa may puno ng akasya tumira, kung saan madadaanan ng bahay nila ng mga dumadaan, at ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng aking ama. Nagpaalam naman sila sa aking ama dahil likas sa tatay ko ang pagiging mapagbigay at maunawain, kaya pinayagan niyang magtayo ng kubo ang mag-asawa doon. Laking pasalamat naman ng mag-asawa at pumayag ang aking ama. Lumipas ang araw. Nagtataka kami at may mga karatig bayan na panay ang paghahanap nila ng kanilang mga nawawalang kaanak. Ang iba naman ay sinasabing nawala na lang umano bigla ang mga mahal nila sa buhay. Aalis pero hindi na umano nakakabalik. May iba din kaming nadidinig na maraming mga sanggol ang nagsiwalaan sa kanilang tahanan. Sa buong buhay ko, noon ko lamang nadinig ang mga ganoong balita dahil wala namang nagaganap na ganoong pangyayari sa bayan namin o kahit sa aming karatig bayan. May nagsabi din na kinuha daw ng aswang ang mga mahal nila sa buhay. Baka daw nagawi ang aswang dito upang maghasik ng lagim sa bayan nila. Ganoon umano ang ginagawa ng aswang. Aalis sila sa kanilang bayan upang ito naman ang kanilang paghahasikan ng lagim. Dahil hindi nila inaaswang ang isang bayan kapag nakatira pa sila dito. Kaya nga may kasabihan na mainam pa ang aswang, hindi tinatalo ang karatig bayan. Hindi ko po alam, pero bigla akong napatingin sa tahanan ng mag-asawa na nakilala namin sa pangalang Pilo at Itak. Palagi kasi itong sarado sa umaga na akala mo pagod na pagod sila sa gabi kakatrabaho.
Hindi mo talaga makikita sa umaga ang mag-asawang ito. Ngunit pagsapit ng alas 6 ay saka mo pa sila makikita. Minsan, nagsisiga ang matandang babae habang ang matandang lalaki naman ay panay sibak ng kahoy na akala mo ay laging may pista. Mapapansin mo din sa kanilang likod bahay ang malaking kawali na kasya ata ang isang kalabaw. Isang araw, kasama ko ang kapatid ko. Nanggaling kami sa baryo. Nagwika siya sa akin na nauuhaw na talaga siya at makikiinom muna kami. Noong tumapat kami sa bahay noong mag-asawa ay kumatok siya. Nagbukas naman ang pinto at bumungad sa amin ang muka ng matandang babae. Sabi pa ng ate ko ay maaari ba kaming makiinom. Kaya sabi niya ay maghintay na lamang kami at kukuha siya ng tubig. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay at bumalik naman agad ang matandang babae at saka inabot sa ate ko ang tubig. Hinawakan ng ate ko sa may bunganga ang baso at nagulat kami nang mahulog ang puwet nito, kaya nagkatinginan kami. Dala sa aming mga muka ang kaba at takot. Agad naman nagsabi ang matanda na walang kaso iyon. Baka umano may lamat na ang baso, kaya ito'y nabasag, kaya huwag umano kaming mabahala. Pero po ang totoo, hindi naman dahil nakabasag kami kaya kami kinabahan, kundi dahil sa pagkalaglag ng puwet ng baso. Itinuro kasi sa amin ng aming mga magulang na kapag makikiinom kami sa ibang bahay, kilala man namin o hindi, ay huwag naming hawakan ang puwitan. Doon namin hawakan sa may bunganga ang baso, dahil kapag nalaglag ang puwet nito, ibig sabihin may lason o orasyon ang tubig, o hindi naman kaya ay hindi tao ang nakatira sa bahay. Nagsabi ang matanda na kukuha na lang siyang muli, pero bago siya pumasok ay nahagip ng aming mata ang batang nakatali na tila ba humihingi sa amin ng tulong. Agad naming binawi ang tingin namin at sinabing hayaan na lang at kami ay nagmamadali dahil kanina pa kami inutusan ng aming ama na bumili ng asin at suka. Lumingon naman siya sa amin, dala ang kanyang matalim na tingin. Nagbago lamang ang kanyang ekspresyon nang tinawag na kami ng aming ama. Sinundo na pala niya kami dahil madilim na ay wala pa kami. Kinakabahan umano ang aming ina, lalo na't napapabalita ang mga nawawalang bata sa kabilang bayan. Magalang kaming nagpasalamat sa kanya at dali-daling lumapit sa aming ama. Napalingon pa kami ng bahagya sa kanya at ngumiti. Umakyat sa katawan namin ang kilabot nang makita ang mga tingin niyang nakakakilabot. Hindi muna kami nagsalita dahil ika nga nila, malinaw ang pandinig ng aswang. Kahit bulong mo ay madidinig nila. Nang malayo na kami sa bahay nila, saka namin sinabi sa aming ama na may nakita kaming bata sa loob ng bahay ni Aling Itak. Nakatali ito at may piring ang mata at may busal din ang bibig. Tinanong muna kami ng aming ama kung totoo ba ang sinabi namin dahil masama ang magbintang ng walang katotohanan. Pinanindigan namin ng kapatid ko na totoo ang nakita namin dahil hindi agad na isara ng matanda ang pinto nila. At sinabi din ng kapatid ko na nakikita niya si Mang Pilo na nag-ahasa ng kanyang pinuti. Iyon ang tawag sa mahabang itak dito sa amin, o di naman kaya ay binangon. Ang itsura noon ay may isang dipa ang haba. At nasabi ko rin sa aming ama na nakikiinom kami ngunit nahulog ang puwet ng baso. At nang kukuha na si Aling Itak ng panibagong tubig, ay nakaamoy ako ng masangsang na amoy sa loob ng bahay nila. Sinabi namin sa aming ama na iligtas namin ang bata. Kaya naman, agad na tinipon ni ama ang mga tao sa purok namin
Hindi pa uso ang cellphone noon. Kung mayroon man ay masyado pang mabigat sa bulsa. Kaya wala kaming pangkoneksyon sa Karatigbayan. Pero wala kaming kaalam-alam na kumikilos na rin pala ang mga Karatigbayan at barangay. Dala ang mga sulu at gasera ay tinungo nila ang bahay ng mag-asawang aswang. Ngunit nagulat kami ng pagdating namin doon ay nauna na ang mga taga-ibang barangay sa amin sa bahay nila Aling Itak. Panay ang kanilang sigaw, ngunit walang lumalabas. Ang ilan sa kanila ay sinira na ang pinto ng bahay ng matanda at halos masok pa sila sa kanilang naamoy sa loob. Napakasangsang ng amoy na hindi halos tanggapin ng sikmura mo. Sa pinto ka pa lang ay iluluwa mo na ang lahat ng kinain mo, pati bituka mo ay pwede mo nang maisuka sa sobrang sama ng amoy. Ngunit nagawa pa rin nilang pumasok at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Mga bungo ng tila mga sanggol. Higit kumulang 100 na mga butong naroroon. Ang kanilang kubo ay malansa dahil sa mga dugo na nagkalat. Marami ding mga nakakabit na mga lamang loob na hindi mo malaman kung sa tao ba o hayop. Umikot sila sa likod at doon makikita mo ang malalaking kawali. At sa buong buhay ko, noon lamang ako nakakita ng ganoong pangyayari. Habang abala sila ay naalala ko yung bata. Kaya sinabi ko sa aking ama ang tungkol sa bata. Kaya agad na hinanap nila ama ang bata kung nasaan. Sa likod ay mayroon pang isa pang kubo. Marahil ito ang bodega at tinungo nila iyon at nakita nila ang bata na nakabusal. Pero hindi ito ang batang nakita namin. Natakot siya sa amin kaya sinabi ng aking ama na ligtas na siya. Sobrang baho sa paligid kaya lumabas na kami sa kubong iyon. Ayon pa sa bata, 2 daw sila kanina pero hindi niya alam kung saan dinala yung isa. Nagpasya kaming sunugin ang bahay nila at ito'y palatandaan na ipinakita sa mga impakto na hindi sila magwawagi. Walang nakakaalam kung nasaan ang 2 matanda. Marahil nasa ibang lugar na naman sila at magtatayo ng kubo at mananalasa sa ibang barangay. At sa baryo namin ay pinaghandaan na namin ang kanilang pagbabalik kung sakaling nais nila gumanti. Magandang araw po. May nais po akong ibahaging kwento at ito ay tungkol sa aking lolo na isang manlalason. Ang istoryang ito ay sinalin-salin na sa bawat henerasyon ng aming pamilya at natigil na lamang ito sa pagsali ng kwento sa panahon ng makabagong henerasyon o mas kilala ngayon sa tawag na Generation Z. Ako po si Ella. Itago nyo na lang po akong sa pangalang Ella para na din sa aming kapakanan at ng aking angkan. Lahat po ng aking mababanggit na lugar at tao ay itatago ko sa tunay na pagkakilanlan. Ayaw na din namin na malaman pa ng mga makabagong henerasyon na bata sa pamilya. Taong 1948, kung saan ang aming lolo na pinagmula ng aming angkan ay kilala sa aming bayan sa parting Visayas bilang isang manggagamot at manlalason. Ang usaping manlalason at aswang ay isang malalim na usapan at kailangan nito ang matinding pagkisiyasat. Kaya naman, sisikapin kong ito ay mailahad at maunawaan ng inyong tagapakinig. 25 anyos noon ang aking lolo na tinanggap niya ang tungkulin na iniata sa kanya ng kalikasan, ang maging isang manggagamot. Dumaan sa hirap si lolo bago niya itong kusang loob na tinanggap at sa pagtanggap niyang iyon ay ang simula ng marami niyang pagsubok sa buhay. Buwan ng Disyembre noon,
Nagtungo ang aking lolo sa isang probinsya upang gamutin ang isang dalaga na napapabalitaang nililigawan umano ng isang aswang. Nasa biyahe pa lamang ang aking lolo patungo sa lugar na iyon ay ramdam na niya ang mabigat na presensya. Alam niya na hindi normal na aswang lang ang kanyang masasagupa. Pagdating niya sa bahay ng dalagita ay nakikita niya itong nakatulala lang. Sa wari niya ay niyangaw ang dalaga at malapit lang dito ang aswang na naniligaw sa kanya. Nang gamutin ni lolo ang dalaga ay napag-alaman niyang niyangaw nga ito at nasa loob lamang ng katawan nito ang alaga ng aswang na nagyayangaw sa kanya. At tama siya na ang aswang na ito ay hindi basta mahinang aswang kundi isang gabunan. Alam ng lolo ko na mapapalaban siya at alam niya kung ano ang kakayahan ng isang aswang na gabunan. Ayon din sa aking lolo, ito ang unang masasaksihan niya o makakasagupa ang isang gabunan. Kaya nagbalak siyang gumawa ng isang matinding lason na siyang makakatalo sa gabunan. Wala siyang pinagkakatiwalaan sa mga oras na iyon dahil ang gabunan, maliban sa pagiging tuso, ay may katangian itong kayang gayahin ang sino man sa kanyang paligid. Hindi ito katulad sa mga karaniwang aswang na maghihintay pa ng gabi bago makapagbiktima. Ang mga aswang ay nakakatakot, pero ang maitim ang balat at maputi ang buhok na gabunan ay ang pinakamatanda, pinakamalakas at mas pinakatuso sa lahat ng aswang. Hindi na nila hinihintay na magdilim para makapangbiktima dahil malakas sila kahit sa umaga. Kahit wala silang pakpak ay nakakalipad sila at sila ang pinakamabilis na kumilos. Ni hindi mo sila makikitang paparating kapag sinugod ka. Ang ilan ay sadista. Hindi nila agad pinapatay ang kanilang mga biktima. Pinipili nilang kidnapin sila at panatilihing bilanggo habang nagiiwan ng kopya sa pamamagitan ng katawan ng saging. Ang kopya ng kanilang biktima ay magkakasakit at mamamatay, at yun na ang oras para atakihin at patayin nito ang kanyang tunay na biktima. Sa loob ng tahanan na inuupahan ng aking lolo ay nagsagawa siya ng isang orasyon na siya lamang ang nakakaunawa at nakakapagsalita. Habang nagdadasal ay nararamdaman niya na may umaaligid sa paligid. Kaya kinuha niya ang buntot pagi na may nakapalupot na tinik ng suha. Nakahanda na umano ang lolo ko sa pagsugod ng aswang at alam niyang ito ay ang gabunan. Hindi nagpatinag ang aking lolo at nagpatuloy sa pag-oorasyon sa kanyang ginagawang lason. Ang lason ay gawa sa banal na tubig at hinaluan niya ito ng katas ng pagi at dinurog umano na bawang. Ang ibang sangkap ng lason ay hindi na nito ikinuwento at kung paano ito gawin, at siya ay taimtim na nananalangin habang nagmamatsyag sa paligid. Nang maisagawa na ang lason ay sinawsaw ni lolo ang kanyang latigo, saka sinalin sa isang garapo na maliit at ginawang kwintas. Saka muling nanalangin at inantay ang pagsugod ni Numan. Narinig niya ang malakas na hiyawan, kaya dali-daling tumayo ang aking lolo. Kasabay ng kanyang pagbukas ng pinto ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Hindi na umano siya nagulat sa dami ng mga aswang na gabunan. Kitang-kita niya ang itsura ng mga ito na nasisinaga ng liwanag na buwan. Nanalangin ang aking lolo sa kanyang mga gabay na mga puting engkanto. Ang mga engkantong ito ay mabubuti at higit na mas makapangyarihan sa lahat. Ang aking lolo ay may kakaibang engkanto mula sa lumang Griego. Pinangalanan umano ni lolo ito na Kwarisma sapagkat hindi ito nagpapakilala. Si Kwarisma ang engkanto na may kapangyarihang kayang maghasik ng liwanag na siyang nakakasilaw sa lahat. Nakilala niya ito nung siya ay 8 taon pa lamang
At ito rin ang nagsabing siya ay magiging tagapangalaga ng bertud ng isang manlalason na manggagamot. Umalulong ang mga gabunan. Lumaganap sa buong nayon ang nakakahilakbot na kanilang mga boses na tila mga aso. Napapikit ang aking lolo. Natatakot man ay handa siyang harapin ang lahat ng panganib at alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga abyan o salaguron na ang ibig sabihin ay mga inaalagaan niyang mga elemento ng kalikasan. Matapang umano na sinugod ni lolo ang mga gabunan. Alam niyang ito ang pinakamalakas na uri ng aswang. Ngunit may tiwala siya na higit na mas makapangyarihan sa lahat ang nasa itaas na siyang lumalang ng lahat. Habang pasugod si lolo ay naramdaman niya ang kanyang mga salaguron. Nag-ilaw ang kanyang kwintas at latigo na ang ibig sabihin umano ay nasa paligid na ang mga ito. Mas naging mabalasik pa ang mga gabunan at mabilis ang kanilang mga kilos na kung normal kang tao ay mamamaalam ka kaagad sa mundo. Ngunit ang mga mata ni lolo ay kasing linaw na mga mata ng lawin na ipinagkaloob sa kanya ng mga salaguron na pinangalanan niyang Hamar. Si Hamar ay isang engkanto sa anyong ibon na may kawangis na lawin. Nang makita ang pwesto ng mga gabunan, ay isa-isa niya itong pinaghahampas ng kanyang latigo na may lason. Napahiyaw ang gabunan at tila nag-uusok pa ito. Halos umikot sa buong katawan ng mga gabunan ang latigong gawa sa buntot, pagi at suha. Nagmamarka sa katawan nila ang bawat hampas ng latigo. Nagiiwan ito ng isang sugat na tila may apoy pa. Humiyaw ang gabunan sa boses ng isang lobo at tumutulo pa ang mga laway nito sa tindi ng hapdi ng latigong may lason. May pagkakataong nakagat ng gabunan ang lolo ko. Ngunit kapalit noon ay ang kamatayan nila, gawa ng lason na nasa katawan niya. Ang katawan ni lolo ay puno ng mga kalmot dahil para mas lalong maging agresibo ang mga gabunan. Sinubukan nilang kagatin si lolo, ngunit sa bawat kagat nila, matinding pagkasunog ang kanilang mga labi at iyon ay gawa ng lason na pinahid at ininom ni lolo. Naisip niya ito para mamatay man siya ay kainin ng aswang ay mamatay din ang mga ito. Dahil malalason sila ng lason na may basbas pa ng mga engkantong puti at ni Quaresma, ang engkantong nagmula pa sa lumang Griego. Alam niyo po ba na matindi ang naging laban ng aking lolo ng gabing iyon? Buhay niya ang naging ipinain. Mailigtas lamang ang nakakarami. Hindi naging madali ang kanyang laban na ito at hindi ko alam kung ito ay mapapaniwalaan na totoo, lalo na sa panahon ngayon na lahat ng mitolohiya ay makikita mo na lang sa internet. Ngunit para sa aming mga kaanak na may karanasan sa aswang, naniniwala kaming sila ay nakakasalamuhan natin bilang ating mga kawangis. Nang gabing iyon, sa pagitan ng manlalason at gabunan ay nagdanak ang dugo. Siya sa laban sa kanila at sila laban sa kanya. Akala ng aking lolo na magiging katapusan na ng kanyang buhay, lalo nung lumabas umano ang pinakapinuno. Ito ang nanliligaw at nangyayangaw sa dalagang kanyang ginamot na papangalanan nating Esme. Ang gabing iyon ay mistulang palabas sa TV kung iyong pakikinggan. Pero sa aking lolo, ito ay tunay na naganap. Ang totoong laban na ito sa pagitan niya ng kanyang buhay at ng gabunan. Mabilis umano siyang sinugod ng pinuno at dahil nangihina na siya sa mga natamong kagat at kalmot ay hindi niya napansin ang pagdating nito. Agad umano siyang ibinitin sa ere at sinakal dahilan para mangisay-ngisay siya. Nabitiwan niya ang latigo at nagbitaw ang gabunan ng salitang,
Hoclets humano mandukare. Isang Latinang ibig sabihin ay kainin natin ang taong ito. Naghiyawan ang mga natirang gabunan at di na sila umabot hanggang 20 dahil nalaso ng kanilang mga kasamahan. Bago pa man siya lapain ng aswang na gabunan ay biglang umilaw ang pinuno at nabitawan siya. Hawak ng aswang ang kanyang leeg na tila ba sinasakal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at biglang halos sumabog ang mga gabunan at nangawala silang lahat. Napaluhod ang aking lolo sa kadahan-dahan umano siyang tila nawawala ng malay at bumagsak sa lupa. Paggising niya kinabukasan, ngiti ni Esme at ng mga kanayo nito ang kanyang unang nasilayan. Nagpasalamat sila sa kabayanihan ng aking lolo at ng kanyang kaibigan umano. Kaya nagtaka si lolo dahil mag-isa lamang siyang pumarito sa baryo. Ayon sa mga taga roon sa nayon na iyon, isang babaeng napakaganda umano ang nagpakilalang kaibigan niya. Pinainom niya si Esme ng isang gamot umano para mamatay ang sisiw na itinanim ng gabunan sa tiyan ng dalaga. Pagkawikay, inabot ni Esme ang garapon at nanlaki ang mata ni lolo nang makita na ito ay lagayan ng kanyang ginawang lason. Ani pa nila, ligtas ang gamot na iyon at sabi pa ng dalaga, dahil ang lason ay ginawa ni lolo para sa aswang at hindi para sa tao. Napatingin si lolo sa hindi kalayuan at natanaw niya ang kanyang mga salaguron na nakangiti. Si Esme po ay nagluwal sa aming angkan at siya po ay napangasawa ng aking lolo at kaming lahat ang bunga. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.